Mukhang mali ang desisyong ito. Nang umatras ang puwersa ng Ukraine sa hilaga ng Pokrovsk, inisip ng marami na sinusuko na nila ang mahalagang lungsod ng Donetsk. Hindi ganoon. Nagsakripisyo ang Ukraine para pahinain ang timog na hukbo ng Russia. Inialay ang Pokrovsk para makapaghanda ang Ukraine sa mas malaking laban sa ibang lugar. At nagbunga ang kanilang sugal. Tagumpay na nakuha laban sa Russia sa Zaporizhia. Ngayon, sa unang tingin, ang nangyayari sa rehayo ng Donetsk sa Ukraine ay parang isang bangungot na sitwasyon. Wala na ang Pokrovsk at mga karatig na pamayanan. Sabi ng AMK Mapping X account, ang muling pagsakop ng Russia sa Radinska ay naglagay sa buong aglomerasyon ng Pokrovsk sa kanilang kontrol. Ang pamayanang iyon at ang Pokrovsk, Mirnorad, Novohrodivka at Hrodivka ay kontrolado na ng Russia matapos ang mahigit 1.5 taon ng labanan. Bumagsak ang Pokrovsk matapos paigtingin ng Russia ang opensiba sa hilaga ng lungsod para palibutan ito. Ayon sa Kiev Independent noong Pebrero 16, dahil sa tumitinding opensiba, ang ika-7 Corps ng Ukraine na lang ang natitirang nagtatanggol sa aglomerasyon ng Pokrovsk habang mabilis lumalapit ang puwersa ng Russia. Agad dumating ang utos umatras matapos ang ulat. Kaya nabihag ang Pokrovsk, isang nakakagulat na pangyayari, 6 na buwan matapos gawing layunin ni Putin ang pagkabihag nito para sa opensiba ng Russia ngayong tag-init ng 2025. Ang lungsod ay inaasahang babagsak habang tag-araw pa para mapalakas ng Russia ang posisyon bago ang mas mabigat na paglusob sa Donetsk ngayong taglamig. Hindi natuloy ang paglusob dahil mas nagtagal ang Pokrovsk kaysa inaasahan. Dapat sana ay panahon ng pagdiriwang para sa puwersa ni Putin. Pero hindi ito nangyari. Nakakalito ang itsura at inaasahan ng Ukraine ang pincer movement ng Russia sa paligid ng Pokrovsk ilang araw lang ang nakalipas. Nang umatras ang Ukraine mula Pokrovsk, alam nilang mahalaga ang ginagawa nila. Maliit na sakripisyo sa Donetsk para sa mas malaking tagumpay sa ibang lugar. Ito ang twist ng kwento ng Pokrovsk. Ayon kay David Axe sa kolumn niya noong Pebrero 18 para sa Euromaidan Press, ang mga tagumpay na nakuha ng mga Ruso nitong mga nakaraang araw sa loob at paligid ng magkatabing lungsod ng Pokrovsk at Mirnohrad, 100 kilometro hilagang silangan ng Huliapola, ay nagpatibay lang ng kontrol ng mga Ruso sa mga lungsod na iyon at hindi talaga nakakatulong sa kanilang pagsulong patungo sa kanilang tunay na mga layunin. Sa Donetsk Oblast, magkatabi ang Kramatorsk at Sloviansk, 50 kilometro sa hilagang silangan ayon kay Axe. Sa madaling sabi, nakuha lang ng Russia ang Pokrovsk, isang lungsod na hinawakan ng Ukraine para magdulot ng malaking pinsala sa puwersa ng Russia sa Donetsk. 10,000 sundalong Ruso ang namatay para masakop ang lungsod na halos kontrolado na nila. At ngayon, gaya ng malalaman mo kung ipagpapatuloy mong panoorin ang video, mas malaki pang hamon ang kakaharapin nila habang sinusubukan nilang sumulong pa sa loob ng Donetsk. Makikita rito na sinadyang isakripisyo ng Ukraine ang sektor ng Pokrovsk. Kakaibang desisyon ito. Matagal ng mahalagang sentrong logistical ang Pokrovsk sa Donetsk. Kaya parang hibang na desisyon na hayaan na bumagsak ang lungsod. May pangunahing plano ang Ukraine nang inalis ang puwersa nito sa Pokrovsk. Hayaan ang Russia na makamit ang kanilang tagumpay na may napakalaking kapalit dahil mas malalaking bagay pa ang kailangang asikasuhin ng Ukraine sa ibang lugar. Sinakripisyo ng Ukraine ang Pokrovsk para mapinsala ang timog na hukbo ng Russia sa Zaporizhia. Sa Russia, ang tagumpay nila sa Pokrovsk ay dapat nakuha na ilang buwan na ang nakalipas. Walang halos pag-usad at hindi na sentro ng lohistika ang Pokrovsk para makatulong sa Ukraine laban sa Russia sa Donetsk. Ginawang bitag ng kamatayan ang lungsod at malaki ang naging kabayaran ng dugo ng puwersa ni Putin para makuha ito. Habang binabayaran ang presyong iyon, inilipat ng Ukraine ang atensyon nito sa mas mahalagang bagay sa timog silangan ng bansa. Malaking kontra-atake ang inilunsad ng Ukraine sa timog silangan habang hawak ng Russia ang Pokrovsk na nagdulot ng mahahalagang tagumpay para sa Ukraine na higit pa sa nawalang lungsod. Ganito, sabi ni Axe, ang pagsentro ng Ukraine sa Pokrovsk sa dulo ng 2025 ay nag-alis ng atensyon nito sa Zaporizhia region. Bukas na ang daan ng Russia sa rehiyong iyon dahil walang malalaking fortification. Gayunpaman, lahat ng daan ng Russia papuntang Kramatorsk at Sloviansk ay may matitibay na fortifikasyon. Alam ng Ukraine
na magdudulot ng malaking kaswalti ang mga daang iyon sa mga tropang Ruso, posibleng 10,000 kung hindi man daan-daang libo. Ang pagbubukas ng daan papuntang Zaporizhia ay nagpahintulot sana sa mabilis na pagsulong ng Russia sa rehiyon nang ituon ni Putin ang pansin dito. Kaya binitawan ng Ukraine ang Pokrovsk upang makakuha ng tagumpay sa Zaporizhia. At ang mga tagumpay na iyon ay bahagi ng mas malaking kampanya para magpatibay ng husto bilang paghahanda sa hinaharap na pag-atake ng Russia. At iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit nagsakripisyo ang Ukraine, kasama ng ilan pang iba na tatalakayin pa natin mamaya. Bago tayo magsimula, ipapaliwanag muna ni Axe ang nakita natin sa Zaporizhia front kamakailan. Pinakamabigat na kontra-atake ng Ukraine ay sa timog silangang direksyon, sa 35 kilometro o 217 milyang bahagi. Iyon ay mula sa Pokrovska, isang pamayanan sa Dnipropetrovsk, na madaling mapagkamalan sa Petrovsk, Donetsk at lungsod ng Hulyupola sa timog. Inatake ng puwersang Dnipro ng Russia ang rehiyong iyon. At ayon kay Axe, 5 beses silang mas marami sa tao. Imbes na samantalahin ang karagdagang tauhan para sa malalaking pag-atake, nagpapadala ang Russia ng mga unit para mag-infiltrate sa timog silangan at dahan-dahang makalapit sa pag-angkin ng lungsod ng Zaporizhia. Inialay ng Ukraine ang Pokrovsk para tugunan ang atake, isang malaking kontra-atake ng Ukraine, kung saan nagmadaling ipadala ng Ukraine ang kanilang mga puwersa patimog patungo sa sektor ng Hulyupola, ang nagsimula noong unang bahagi ng Pebrero. Pinagsama ng airborne at assault brigada ang puwersa para umatake mula kanluran at hilaga ng mga posisyon ng Russia, na nagpahirap sa ika-36 na Combined Arms Army sa Pokrovska. Nagulat ang timog na hukbo ng Russia at agad bumagsak ang mga posisyon nila. Ipinadala ng Ukraine ang ika-400 at 25 Assault Regiment na lumaban sa hilaga ng Pokrovsk hanggang Pebrero para sumali sa kontra-atake. Isa lang ito sa sakripisyo ng Ukraine. Alam nilang pag inilipat ang regiment, magkakaroon ng tsansa ang Russia na sumulong sa Pokrovsk. Naging mahalagang bahagi ang regiment sa mga pagsalakay sa timog silangan na nagpatatag sa pagbawi ng Ukraine sa malalaking teritoryong akala ng Russia ay kontrolado na nila. Kapag sinabi naming malaking bahagi, totoo iyon. Pero bago tayo magpatuloy, ito ang dahilan ng The Military Show para ipaliwanag ang ibig sabihin ng mga pagbabago sa labanan. Pindutin ang subscribe para hindi mo mamiss ang mga susunod na palabas. Ngayon, malaki ang naging bunga ng sugal ng Ukraine sa Pokrovsk, lalo na dahil sa matinding dagok na naranasan ng Russia na ilalantad namin sa ilang minuto. Ayon sa France 24, ang kontra-atake ng Ukraine sa timog silangan ang kanilang pinakamabilis na tagumpay sa labanan sa loob ng 2.5 taon. Mapapansin ng may mahabang alaala na huling nagtagumpay ng ganito kalaki ang Ukraine noong kontra-opensiba nila noong tag-init, 2023. Hanggang ika-16 ng Pebrero nabawi ng Ukraine ang 200 at 1 kilometro kwadrado ng mga dating nasakop na teritoryo sa timog silangan, na halos katumbas ng teritoryong nakuha ng Russia noong pag-atake nila sa Zaporizhia noong Disyembre. Karamihan sa nabawing teritoryo ay nasa paligid ng 80 kilometro silangan ng lungsod ng Zaporizhia, na siyang pinakapunto nito. Ang mga dating gray zone na pinapasok ng Russia ay ganap ng teritoryong kontrolado ng Ukraine. Dahil sa kontrol na iyon, maisasara ng Ukraine ang matagal ng puwang na magiging impyerno para sa Russia habang sumusulong sa Zaporizhia. At hindi pa tapos ang Ukraine. Noong Pebrero 18, iniulat ng UA Wire na umatras ang mga tropa ng Russia ng 4.5 kilometro o 2.8 milya sa 3 sektor malapit sa Hulyupola dahil sa puwersa ng Ukraine. Ayon sa ulat, ang pag-usad ay dagdag sa naunang tagumpay ng Ukraine sa 20 kilometro o 12.4 na milyang bahagi ng frontline sa Oleksandrivka-Hulyupola axis. Sa bagong pag-usad, nakasulong ang Ukraine malapit sa Tanova, Vyborva at Vishneva. Iniulat ni Defense Forces spokesperson Vladislav Voloshin ng Timog Ukraine na may isinasagawang reconnaissance operations para matulungan ang assault forces ng Ukraine na tukuyin at alisin ang mas maraming Russian infiltrators. Kaya mas pinalalakas ang kontrol nila sa napalayang teritoryo. Naging posible ito dahil sa sakripisyo ng Ukraine sa Pokrovsk. Nagbigay ng kaunti ang Ukraine para makamit ang higit pa. Tandaan, sinabi naming may tumulong sa Ukraine at ang tulong ay galing kay Elon Musk at SpaceX. Noong Pebrero,
Nagdesisyon ang SpaceX na putulin ang access ng Russia sa Starlink sa pamamagitan ng pag-blacklist ng mga illegal na terminal na gamit ng Russia para sa drone attacks at komunikasyon sa harapan. Nagdulot ng kaguluhan sa militar ng Russia ang desisyong iyon. Ayon sa BBC News Russian, noong ika-10 ng Pebrero, ang pagkakaroon ng access sa Starlink ay nagbigay daan sa mga puwersa sa magkabilang panig na mabilis na makapagpalitan ng impormasyon. Kaya't nagagawa nilang i-coordinate ang kanilang mga operasyon. Ngayon, wala ng Starlink ang Russia. Patuloy pa ring gumagana ang mga terminal ng Ukraine dahil nasa whitelist ito. Habang nahihirapan ang Russia dahil wala na silang access sa mahalagang gamit para sa kanilang mga sundalo, gumagawa ang Russia ng backup na komunikasyon para malampasan ang malaking pagkawala. Pero wala ni isa ang kasing epektibo ng Starlink. Sa timog silangan ng Ukraine, tiniming ng puwersa ng Ukraine ang kanilang atake kasabay ng pagkawala ng Starlink ng Russia. Kapag nilagay sa ganong konteksto, mas makabuluhan ang sakripisyo ng Pokrovsk. Nilinlang ng Ukraine ang Russia na akala nila ay nananalo sila. Kaya nakalusot ang Ukraine sa Zaporizhia at nabawi ang teritoryo mula sa mga naiwang infiltrator ng Russia na humina dahil naputol ang kanilang Starlink terminals. Lalong lumala ang sitwasyon ng Russia dahil hindi na babalik ang Starlink. Hawak na ng mga puwersa ni Putin ang Pokrovsk, pero sa pagtulak papasok ng Donetsk, mawawala na ang sistemang komunikasyon na naging susi sa maayos nilang koordinasyon sa opensiba. Baka nga sobra pa ang sabihing mahusay. Ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, lampas 1.25 milyong sundalo na ang nawala sa Russia sa digmaan hanggang ngayon. Ngayong di na maabot ng mga puwersang iyon ang Starlink, posibleng mas madami pang mamamatay at babagal ang laban sa Russia. Ngayong alam mo na ang sakripisyong ginawa ng Ukraine at ang epekto nito sa timog na hukbo ng Russia, sagutin na natin ang pangunahing tanong na ilang beses na nating natalakay. Bakit? Kaugnay ito sa usapang pangkapayapaan. Kaya tumutok para malaman. Pero ang una at pinakamahalagang dahilan kung bakit ginawa ng Ukraine ang sakripisyo sa Pokrovsk ay dahil kailangan nitong isara ang agwat sa Zaporizhia. Nasabi na namin na may bukas na daan ang Russia papuntang Zaporizhia. Pero dapat niyong malaman kung bakit mahalaga ito. Ang Zaporizhia ay pangunahing sentro ng enerhiya sa Ukraine at tahanan ng Zaporizhia Nuclear Power Plant na kontrolado ng Russia. Matatagpuan sa rehiyon ang Dnieper Hydroelectric Station at Botyevo Wind Farm. At kapag pinagsama ang tatlong pasilidad, nagbibigay sila ng 25% ng kuryente ng Ukraine. Kung hahayaan ang Russia na basta-basta na lang sakupin ang Zaporizhia, ibig sabihin nito ay binibigyan si Putin ng kalayaan na gawin ang kahit anong gusto niya sa isang kapat ng kabuang supply ng bansa. Ayon sa Novaya Gazeta, pinalalakas ng Russia ang presyon sa Zaporizhia dahil sa mga tagumpay nila noong taglamig. Ngunit nabawi na ito ng Ukraine sa kontra-opensiba. Ang lungsod ng Zaporizhia ay unti-unti nang naaabot ng artillerya ng Russia na maaring magdulot ng parehong pagdurusa tulad ng sa ibang lugar sa Ukraine. Sabi ni Voloshin, inilipat ng Russia ang mga airborne units mula Kherson at Dnipro papuntang paligid ng Zaporizhia. Posibleng paghahanda sa sabayang pag-atake sa lungsod sa Tagsibol. Kailangang maprotektahan ang Zaporizhia dahil sa mga kadahilanang ito, dahil alam ng Ukraine ang posibleng mangyari sa 2026 matalino ang pagsakripisyo ng Pokrovsk para makontra sa Timog Silangan. Kontrolado na ng Ukraine ang maraming teritoryo na nakuha ng Russia nitong nakaraang ilang buwan, kaya maaari nitong palakasin ang depensa bago muling umatake ang Russia. Gagawa ang Ukraine ng mga depensa tulad ng nakita natin sa Pokrovsk, na ibig sabihin ay kailangang magsakripisyo ang Russia ng mga sundalo at kagamitan para lang mabawi ang mga nawala sa kanila bago pa man sila makapagsimula ng anumang pag-atake papunta sa mismong lungsod ng Zaporizhia. Nakikita natin na naghahanda ang Ukraine na muling gamitin ang depensang atrisyon laban sa Russia. At kahit na magtagumpay ang Russia na mabutas ang mga depensang iyon, na may malaking kawalan sa kanilang panig, hindi magiging madali para sa kanila na masakop ang lungsod ng Zaporizhia. Ayon kay Colonel Roman Zvitan ng Sandatahang Lakas ng Ukraine sa Novaya Gazeta, tuloy-tuloy ang opensiba ng Russia mula Taglagas 2023. Malabo pa nilang masakop ang Zaporizhia, isang malaking lungsod na may mahigit 700,000 katao bago ang pananakop noong Pebrero 2022. Maaaring may hanggang 500,000 katao pa ring nakatira doon.
Naniniwala si Svitan na hindi masasakop ng Russia ang lungsod ng Zaporizhia sa 2026 at iyon mismo ang layunin ng Ukraine. Habang mas maraming oras ang nabibili nila sa pamamagitan ng mga kontra-opensiba, mas maganda ang depensang magagawa nila at mas malaki ang pinsalang maibibigay nila sa mga umaataking puwersa ng Russia sa hinaharap. Gayunpaman, paano naman ang Donetsk? Dalawang aspeto ang mahalaga sa pagsasakripisyo ng Pokrovsk, bukod sa nakita sa timog silangan ng Ukraine. Ang una sa mga aspetong iyon ay natupad na ng Pokrovsk ang layunin nito para sa Ukraine. Oo, sentrong logistical ang lungsod, pero bumaba na ng husto ang halaga nito sa aspetong iyon pagdating ng 2025. Simula nang ilunsad ng Russia ang summer offensive noong 2025 ginawang kill zone ng Ukraine ang Pokrovsk at paligid nito para pahinain at pagurin ang puwersa ng Russia sa Donetsk para hindi magawa ang susunod na plano ni Putin. Epektibong puwersang nagpapahina at sumira sa Russia ang Pokrovsk. Noong Pebrero lang, sinabi ni Colonel Volodymyr Pelevy, ang pinuno ng komunikasyon ng Ikapitong Rapid Response Corps ng Air Assault Forces ng Ukraine, sa The New Voice of Ukraine na nawawalan ang Russia ng humigit kumulang 6,000 sundalo bawat buwan sa pagtatangkang sakupin ang Pokrovsk. Malamang mas mataas pa ang bilang kapag isinama ang mga pamayanang paligid ng Pokrovsk na tinatarget ng Russia. Sinulat ni David Axe sa kanyang trench art column na nagkaroon ng 10,000 kaswalti ang Russia sa pagtatangkang sakupin ang Pokrovsk mula Enero hanggang simula ng Oktubre 2025. Ayon sa The New Voice of Ukraine, nawalan ang Russia ng 15,000 sundalo sa loob ng 6 na buwan hanggang Pebrero sa pagsakop sa Pokrovsk, lahat sa Ikapitong Rapid Response Corps Zone of Defense. Maaaring mas maraming kaswalti sa ibang lugar. Winasak ng Pokrovsk ang malaking bahagi ng puwersa ni Putin para sakupin ang lungsod, kaya naiwang mahina ang natitirang puwersa para sa susunod na target ni Putin. Sakupin ang Kramatorsk at Sloviansk. Nabanggit natin kanina ang dalawang lungsod sa video. At sinasabing, mas mahihirapan ang Russia roon kaysa sa Pokrovsk. Ang dahilan ay sila, kasama ng ilan pang iba, ay bahagi ng Donetsk Fortress Belt na ilang taon nang pinatatatag ng Ukraine. Nang sabihin naming nagampanan na ng Pokrovsk ang layunin nito, ibig naming sabihin nabigyan ang Ukraine ng oras para maghanda ng depensa sa ibang bahagi ng Donetsk. Tinawag ni Medusa na deal breaker ang Fortress Belt dahil gusto ni Putin na sumuko dito ang Ukraine nang hindi lumalaban. Pero hindi ito ang pagpapakitang lakas na gusto ni Putin. Alam ng presidente ng Russia na matinding impyerno ang haharapin ng kanyang militar sa pagsulong mula Pokrovsk papuntang Donetsk Fortress Belt. At mas matindi ang kamatayang dadanasin ng Russia sa belt ng mga lungsod na ito kaysa sa Pokrovsk. Makikita sa silip mula United 24 Media kung bakit mahalaga ang mga fortification sa Fortress Belt. Ayon dito, ang Donetsk ay ginawang defense network ng mga fortification na may patong-patong at umaabot ng milya-milya. Karamihan pa ay nasa mas mataas na lugar. Nagbibigay ito sa mga artillery operator at drone pilot ng Ukraine ng malinaw na tanaw sa mga puwersang Ruso na sasalakay, barbed wire, mina, anti-tank depensa. At maraming drone ang nakapwesto sa kill zones na dadaanan ng Russia bago makalapit sa Fortress Belt. Pagkatapos ng matinding patayan, kailangan pa ring sakupin ng Russia ang mga lungsod sa belt, na ilan ay mas malaki pa sa Pokrovsk. Ayon sa Institute for the Study of War, maaaring matapos ng Russia ang gawain hanggang 2028. Katumbas ito ng mahigit 2 taon ng tuloy-tuloy na pagkamatay sa hukbo ni Putin. Naging panimulang yugto ang Pokrovsk, kung saan tila inanyayahan ng pagsasakripisyo ng Ukraine ang mga puwersa ni Putin na subukan ang kanilang kapalaran sa mas malawak na zona ng kamatayan, na magmumukhang picnic lang ang Pokrovsk. Sa Zaporizhia, nakapwesto na ang Ukraine para gumawa ng katulad na layered defense na maaring gawing 2026 ang pinakamalupit na taon para sa hukbong Ruso mula nang simulan ni Putin ang pananakop. Sa wakas, narito na ang mga usapang pangkapayapaan na nabanggit natin ilang minuto na ang nakalipas. Matalino ang sakripisyo ng Ukraine sa Pokrovsk dahil nakuha lang ng Russia ang bagay na dati na nilang inaangkin. Hindi rin ito kalamangan para kay Putin. Hindi siya papasok sa usapang pangkapayapaan at aaminin na nagsinungaling siya noong sinabi niyang bumagsak na ang Pokrovsk noong Disyembre. Mayroon ng halos 80 square miles
ng napalayang teritoryo sa timog silangan ang Ukraine na maipagmamalaki at maituturing na kaalamangan. Habang pinipilit ng Rusya na isuko ng Ukraine ang teritoryo, maaaring sagutin ito ng Ukraine na hindi naman kayang kontrolin ng Rusya ang mga hawak nilang lugar ngayon. Tandaan, nagwagi ang Ukraine habang magkakaroon ng pulong ang mga sugo ng Rusya at Ukraine para sa usapang kapayapaan. Bakit kailangang magparaya ng Ukraine? Kamay ng kamatayan ang naghihintay sa kanilang mga puwersa sa ibang bahagi ng Donetsk, at ganoon din ang mangyayari sa Zaporizhia ngayon na nagkaroon ng oras at teritoryo ang Ukraine dahil sa kanilang kontra-atake para magtayo ng mga depensa. Madudurog ang timog na hukbo ng Rusya at mauubos ang lakas nila sa Donetsk dahil sa ginawa ng Ukraine. Dahil sa matalinong sugal, maaaring nailagay ng Ukraine ang sarili sa landas ng ganap na tagumpay laban sa Rusya pagsapit ng 2026. Habang nangyayari ito, patuloy na pinapahusay ng Ukraine ang bisa ng kanilang mga drone bilang mga makinang tagapaghatid ng kamatayan. May 24 oras na operasyon ang Ukraine na parang McDonald's gamit ang mga drone. Winawasak nila ang puwersa ng Rusya. Panoorin ang aming video at mag-subscribe sa Military Show para sa karagdagang pagsusuri sa kung ano talaga ang nangyayari sa digmaan sa Ukraine.